Siguro nakilala kasi nila ako dahil sa kasipagan at saka 'di ba, hindi ko naman lilihim sa mga tao na kung saan ako galing, 'di ba? Alam naman yung istorya ko. Siguro, 'yun ang mga dahilan bakit talaga nila ako sinuportahan. Kasi sa kabila ng kahirapan na pinagdaanan ko sa buhay, pinipilit ko talaga bumangon magsipag para makaangat. Hello, madam. Nagkita na din tayo. Galing ng tourist Bisaya. spot ang Parisan ni Diwata. Ang iba na... Frida nga pala siya yung may-ari ng pinakamasarap na parisan dito, di ba? Ako si Frida, ako ang diwata ng Parisan na 'to. Kung ikukumpara mo yung buhay mo ngayon sa buhay mo noon sa ilalim ng tulay, gaano kalayo na? May nagpatato ng pangalan ko, inukit talaga sa katawan nila. Hindi lang isa, mayroon dito sa pigi. So dalawa na yung nagpatato ng mukha ko talaga. So na-appreciate ko po yung hirap at sakripisyo at suporta mo. At saka syempre doon sa mga nagbibigay ng mga nagdrawing ng mukha ko, nakalagay sa mga iba't ibang klase ng may sa papel, mayroon sa plywood, kung saan saan. Dahil sa nangyari sa akin ngayon, marami kasi kababayan natin na nasa mababang sitwasyon lang, na nagkakaroon sila ng pag-asa na hindi lang pala dito lang tayo, may chance din tayo na para makaangat. Siguro para na-inspire sila sa akin, kaya gusto talaga nila na makita ko para magkapag-picture. O ba't hindi natin gayaan si Diwata? So parang ganun yung nakikita ko. Yun yung tinatawag na sir, karma sa kanya. Kasi di ba noon, panay lugmok. Ito yung bumalik sa kanyang karma, kumbaga maputing karma. Good karma, sir. Kanta! Sa Diwata Paris Overload, dito na tayo umaansa. Tapos mayroon pang, basta ang dami, mayroon mga regalo, may mga damit, may mga kung ano-ano, may mga tent, may mga lamisa, may mga payong, at ito pa, ibinigyan ako ng sasakyan. Ayan, maraming salamat. Yun, ang sarap nga lang ng feelings kasi di ba, ang saya ng pakiramdam, yung pakiramdam na saya na hindi mo kayang i-explain. Nagpapakatotoo lang ako sa sarili ko. Malaking tulong to sa akin talaga at saka na-appreciate ko talaga yan lahat. My name is Diwata! Sa ibang balita naman, inaresto na nuli at inaresto na o mas kilala bilang Diwata. Namin inaharesto sa bisa ng warrant of arrest ng bungain ni Gibado. Slight physical injury. As may garapan ng manimig, magsalaki po at magkaroon sa... So yun nga guys, pupunta tayo kay Diwata guys.
Ayan, doon dati kasi, nung nag-interview tayo, ayun yung mga time na nasa labas pa tayo. So ngayon, iba na. Dito pa rin sa lugar na to, pero may pisto na tayo. Ito lang yun guys, yung luma niya pwesto sa may sa may lagpas ng tulay. Dito yung lumang niya guys, yung lumang pwesto niya. Ang lagi siya nakiklearing. Lagi siya napapalis, lagi siyang may problema. Ganyan. Tapos dito lang yung bago niya ang pwesto, malapit sa may GSIS. Puntahan natin. Ayan yung location ko palang bago ngayon ay unuhan lang ng GSIS. Dito pa rin sa Jukno Boulevard sa Pasay City. So dito nyo pa rin ako makikita. Ayan, pag galing ka doon sa may Sinit, dire-diretso ka lang GSIS. Ito sa lagpas lang ng GSIS. Kita nyo yan guys. Ang daming tao. Ang haba ng pila. Pag nakita kang maraming tao, maraming kumakain, pumunta na kasi may wala nang iba, yun na yun. Kay Diwata, Paris na yan. Ayan yung mga menu natin ngayon na sinuserve. Meron na tayong chicken inasal. Siyempre Diwata Chicken Joy. Meron na tayong barbecue. May langgunisa tayo. May Paris Bulalo, may Paris Overload. Underice pa rin tayo lahat at syempre may free soft drinks. Kapag nabiting ka sa soft drinks, meron tayong mineral water na libre lang. Tapos ang kagandahan dito, may lutuan na tayo, napagpasit up na tayong lutuan, tapos mas malaki, mas dumami pa yung customer, tapos meron tayong mga karagdagang mga menu. So yun ang pinagkaiba noon at saka ngayon. Kasi dati, kung pagbardagulan tayo sa clearing takbuhan, ngayon hindi na tayo kiniklearing kasi nasa gilid na po tayo at nasa loob na po tayo ng private property. Hours pa rin tayo, ganun pa din. Palitan lang ng shifting natin. May night shift at saka meron siyang day shift. Yung presyuhan natin, ganun pa din. 100 pa rin yung underice natin na overload. Tapos yung chicken natin, depende sa laki. Pero maximum lang siya ng 120. Underice, malalaki yan. At saka may free soft drinks na. Pero pag mas maliit yung chicken, ay yung chicken, depende sa dating. Minsan 100 lang, underice na po yan. May kasama na rin soft drinks at may free holy water. Di ba, nag-trending siya. So, tinry namin. Actually, bago lipat sila ngayon, tinuro lang sa amin ng mga vendor din doon na dito na nalipat.
Yung paglipat niya, sinusundan pa rin namin. Dito mas mas malinis tsaka mas siya tingnan. Parang mas presko siya kaysa dun sa dati. Kahit ganito kahaba yung pila ng tao, hindi nila kino-compromise yung lasa. Nagtataga lang kami para pumila. Kasi gusto ko talaga yung Seek and Joy ba? Yung Seek and Joy. Tapos saka yung presyo, pang masa, 100, masyado nang madami. Yun pa lang, pang masa na. Galing pa po kami Bulacan. Sana marami siyang branch para hindi ganito kahaba yung pila. Pagod po pala pumila pero feel ko naman worth it. No, bumiyay pa po kami from Laguna. Gusto po namin matry yung overload nila kasi po ang mura. Pangalawang beses ko na dito. Binalikan namin talaga kasi sobrang solid ng serving. Masarap at saka mas maganda pag maraming tao talaga. Nakakabusog pagka madami kang kasabay. Sabi ko lang sa bagong pwesto ni Diwata, mas maayos. Maganda ngayon yung place nila kaysa sa dati. Sobrang sarap, solid na solid. Ay nako, nakakabuisit naman ang umaga ko ngayon, nakaka-bad trip. Kasi dito, sa may tindahan ko, di ba, laging pinag-initan yung parking ko. Yung lugar ko lang ang pinag-initan lagi. Ngayon, marami dito mga kainan, hindi lang naman ako. Lagi na lang, ang dami nang nariker, alam nyo yan, ang dami nang natikitan. Dito lang mismo sa harapan ko. Eh dito sa lugar na to, marami nagtitinda na mas nauna pa. Di ba, nauna pa sa akin. Diyos ko. Karapatan ko naman sabihin sa mga traffic enforcer, hindi ko sila kinong-question na manikit sila o marikar sila kasi trabaho nila yan. Ang kinikquestion ko lang, bakit sa tapat ko lang lagi? Samantala, marami naman dito kainan na hindi lang ako na mas nauna pa sa akin na hindi nila nirikar, hindi nila tinitikitan. Sa akin lang lagi. Siyempre, sinasabi ko yun sa kanila para maging patas lang tayo. Alam nyo ba? Galit na galit sa akin yung may-ari ng ibang kainan, pinagmumura nila ako. Siguro meron din kasi mga kalaban siya na nireklamo siya kasi dinudumog siya. Siguro ang swerte na naniniwala talaga ako na dumarating na lang yun sa tao. Basta huwag ka lang susuko. Sipagan mo lang, galingan mo lang yung diskarte sa buhay. Kasi may time talaga, kung hindi man para sa'yo ngayon, darating yung panahon kung para sa'yo, para sa'yo. Kagaya sa akin, di ba, from pangangalakal hanggang sa business owner, ilalim ng tulay nakatira. Proud ako sa achievement niya. Kasi yung ganong achievement, maraming nag-aasam nun. Pero hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na ma-achieve yun. Or siguro may halong swerte, may halong tiyaga. Marunong si Diwata kasi kung hindi siya marunong, hindi niya mapapalakan ng ganito yan. Na-turn niya po yung business niya into this, as big as this po. Sino mag-aakala, natutulog ka lang sa ilalim ng tulay tapos ganito na naabot mo ngayon. Minamahal siya ng tao because hindi siya mapagmataas na tao. Serve niya naman kasi mabait at matulungin siya. Tahirap na ang buhay niya, naiyaw niya yung sarili niya. Marami pong na-inspired sa kanya. Proud sa kanya yung maraming Pilipino. Di ko sukat akalain na makarating niyo to ngayon. Muli ako po si Diwata at syempre nagpasalamat ako sa inyong lahat. Hi, good morning. Mga kawaray, welcome to Diwata Vlogs. Ayan, gusto ko lang buksan yung bigay sa akin ng customer kong regalo daw niya sa akin. Ano kayang naman ito? Imot-imot pag sinigang ka ng bangos. Di ba?
Ang dami-dami kong kangkong, sinasyala na naman akyes. So ayan, hapon na naman pagkatapos ng trabaho natin. Siyempre gumawa tayo ng ibang pagkakitaan, sideline, extra income, di ba? So after ng trabaho ko, itong ginagawa. Hindi mangyayari yung kung hindi rin sa akin binigay ni God. Kasi alam naman natin lahat sa mga taong nakakilala sa akin na simula noon hanggang ngayon, talagang haba po ng panahon sa mga hirap na pinagdaanan ko. So ito ngayon parang dahil sa kasipagan ko siguro, ito na yung bunga. Sabi ko nga, huwag kang sumuko sa hamon ng buhay dahil pag dumating sa iyang swerte, para sa'yo talaga yan. Pahalagahan mo. Kailangan mo lang ingatan. Pasalamat ako kay Lord dahil talagang natupad yung panalangin ko lagi sa Kanya na magkaroon ako ng pangkabuhayan, magkaroon ako ng ito, bahay na rin to, yung para maging office binigay sa akin ngayon. Tapos syempre yung 1 million na binigay ni Ma'am Rosmar. Kasi naramdaman ko naman talaga yung blessings na bigla na lang dumating sa akin. Ako nga pala si Deo Balbuena, mas kilala sa Palayaw na Diwata. Kung kaya kong gawin, kaya niyo din pong gawin. Ang kwento po ng buhay ko ay ngayon pa lang nagsisimula. Okay yung parking kasi mas malawak ganyan. Tsaka yung ambience okay na rin kasi kesa doon sa dati. Ano sir, malinis, malawak, tapos maraming lamesa, tapos may tent. First time pa, galing pa kaming Negros. Nakaka-inspire yung story ni Diwata. Celebration, pumasa ng board exam. Taga Mindoro ako kasi nga trending siya. Nakikita ko siya lagi sa TikTok. Ang sulit yung 100 pesos kasi may libre pang soft drinks, di ba? Tapos only rice pa. Kailangan lang ng konting pasensya para sa pila. Kasi medyo mahaba na nag-trending na kasi. Sulit yung presyo. Ibigay mo 100, only sabaw na, only rice din, tsaka may soft drinks pa. Pagtapos po namin mag-bike, lagi kong kumakain dito. Solid eh. Sarap kumain. Punong-puno. Kayang-kaya ng kahit sino. Kita namin sa social media, totoong ang haba-haba ng pila, pero yun, naman. Atras sana kami kasi ang haba ng pila. Tapos yun, sabi ko, tsagain natin kasi nang matry naman. O hindi ka babalikan ng tao kung hindi ka naman hindi masarap yung pagkain. Meron siyang originality. Organized parang na siya eatery parang open restaurant. Pagdating ng araw, naka-aircon na to, naka-indoor na. Napanood ko lang sa Batang Quiapo, kaya yung anak ko, niyayaya ko siya pumunta dito kahit gabi na. Artista na nga siya sa Batang Quiapo, di ba ilang beses na?
Hihintayin namin yan. Masarap daw dito eh. Magtatsaga kami.